Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, sukat o lawak ng komunidad. Ano-ano ang nakikita ninyo? Anong hugis ang bahay? Ang paaralan? Ang kalsada? Alin ang malaki? Alin ang maliit? Mga bata, ang komunidad ay may sukat o lawak. May malalaki at maliliit na lugar dito. Maaari natin itong ilarawan gamit ang iba't ibang hugis tulad ng parisukat, parihaba at bilog. Sa araw na ito, matututuhan natin kung paano ilarawan ang ating komunidad gamit ang mga hugis. Ano ang sukat o lawak ng komunidad? Ang sukat o lawak ay tumutukoy sa laki ng isang lugar. Mga hugis na makikita sa komunidad. Parisukat, gaya ng bahay. Parihaba, gaya ng paaralan at gusali. Bilog, gaya ng mga parke at plaza. Paglalarawan ng komunidad gamit ang hugis. Kapag malaking hugis, ito ay isang malawak na lugar. Kapag maliit na hugis, ito ay sumisimbolo ng maliit na lugar. Maaaring pagsamahin ang hugis upang makabuo ng komunidad. Basahin natin. Ang komunidad ni Ben. Si Ben ay nakatira sa isang maliit, ngunit masayang barangay. Isang araw, pinagmasdan niya ang kanilang komunidad. Napansin niya na ang kanilang bahay ay parang parisukat. Ang paaralan naman ay parihaba. Ang kalsada ay hugis krus. At ang parke naman ay bilog. Naisip ni Ben na kahit magkakaiba ang hugis ng mga lugar, sama-sama itong bumubuo sa kanilang komunidad. Masaya siya dahil natutunan niyang ilarawan ang kanilang lugar gamit ang mga hugis. Sino ang tauhan sa kwento? Ano ang napansin ni Ben sa kanilang komunidad? Anong hugis ang bahay? Anong hugis ang parke? Ano ang aral sa kwento? Ang komunidad ay may sukat o lawak
na maaaring ilarawan gamit ang iba't ibang hugis. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan natin ang ayos at laki ng mga lugar sa ating paligid. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ang paaralan ay kadalasang may hugis na ang komunidad ay binubuo ng ang malaking lugar ay may ano ang gamit ng hugis? Ano ang bumubuo sa komunidad? Gawin natin. Iguhit ang iyong komunidad gamit ang iba't ibang hugis. Ikalawang araw, mga salitang naglalarawan ng sukat at lawak. Tayo ay magbalik-aral. Itapat mo. Pagtapatin ang mga salita sa kanilang inilalarawan. Ang parisukat ay hugis para sa bahay. Ang parihaba ay hugis para sa paaralan. Ang bilog ay hugis para sa parke. Ang malaki ay ibig sabihin ay malawak. Ang maliit naman ay masikip. Mahaba o maiksi. Sabihin kung ang ipinapakita sa larawan ay mahaba o maiksi. Mga bata, araw-araw nating nakikita ang iba't ibang laki at sukat ng mga bagay at lugar sa ating paaralan. May mahaba at maikling daan, may malaki at maliit na silid. Ngayon, pag-aaralan natin ang mga salitang ginagamit upang ilarawan ang mga ito. Mga salitang kaugnay ng sukat at lawak. Mahaba o maiksi. Ito ay tumutukoy sa haba ng bagay o lugar. Mahaba ang pasilyo ng paaralan at maikli naman ang daan papuntang silid-aralan. Malawak o makipot. Ito ang lawak o luwag ng espasyo. Malawak ang palaruan sa aming paaralan at makipot ang daan papuntang palikuran. Malaki o maliit. Ito ang kabuuang laki ng bagay o lugar. Malaki ang loob ng aming silid-aralan at maliit ang loob ng katabi naming silid-aralan. Ang mga salitang tulad ng mahaba, maiksi, malawak, makipot, malaki at maliit
ay ginagamit upang ilarawan ang sukat at lawak ng mga lugar. Nakakatulong ito upang mas malinaw nating maipahayag ang ating obserbasyon sa kapaligiran. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang kabaliktaran ng mahaba? Ano ang kahulugan ng makipot? Ano ang kabaliktaran ng malaki? Ano ang ginagamit sa paglalarawan ng sukat? Ano ang ibig sabihin ng malawak? Gawin natin. Iguhit ang loob ng inyong paaralan. Ikatlong araw. Sukat o lawak ng lugar sa komunidad. Alin ang mas malaki? Alin ang mas maliit? Paano ninyo nalaman? Mga bata, ang ating komunidad ay binubuo ng iba't ibang lugar tulad ng bahay, paaralan, simbahan, at parke. Ang mga lugar na ito ay may iba't ibang sukat at lawak. Ngayon, matututuhan natin kung paano tukuyin ang laki ng mga ito at kung paano iguhit ang ating komunidad. Ano ang sukat o lawak? Tumutukoy sa laki o lawak ng isang lugar. Maaaring malaki, maliit, malawak, o makipot. Pagtukoy ng sukat. Obserbahan ang paligid. Ihambing ang mga lugar. Gumamit ng mga wastong salita. Basahin natin. Ang aking komunidad. Si Leo ay naglakad sa kanilang barangay. Nakita niya ang malaking paaralan at ang maliit na tindahan sa tabi nito. Napansin din niya ang malawak na parke kung saan siya naglalaro. Naglalakad din siya sa makipot na daan papunta sa kanilang bahay. Pag-uwi niya, iginuhit niya ang kanyang komunidad. Ipinakita niya ang malaking paaralan at maliit na tindahan kasama ang malawak na parke.
Natuwa siya dahil naipakita niya ang sukat at lawak ng kanilang lugar sa pamamagitan ng kanyang guhit. Sino ang tauhan sa kwento? Ano ang nakita niya sa komunidad? Anong lugar ang malaki sa kwento? Anong lugar naman ang maliit? Ano ang ginawa niya pag uwi? Ano ang sukat? Piliin ang angkop na sukat ng mga lugar sa ating komunidad. Ang angkop na sukat para sa paaralan ay B. Malaki. Ang angkop na sukat para sa eskinita ay C. Makipot. Ang angkop na sukat para sa parke ay A. Malawak. Ang angkop na sukat para sa tindahan ay B. Maliit. Ang angkop na sukat para sa simbahan ay malaki. Ang mga lugar sa komunidad ay may iba't ibang sukat at lawak. Mahalaga na matukoy natin ito upang mas mailarawan at maunawaan ang ating kapaligiran. Gawin natin. Iguhit ang iyong komunidad. Ipakita ang iba't ibang lugar. Ipakita ang sukat. Ika-4 na araw. Hugis at sukat, lawak ng komunidad. Ano ang sukat at hugis? Piliin ang angkop na sukat o hugis ng mga lugar sa ating komunidad. Ang paaralan ay maaaring B. Parihaba. Ang parke ay maaaring hugis A. Bilog. Ang tindahan ay may sukat na B. Maliit. Ang bahay ay maaaring hugis parisukat. Ang simbahan ay may sukat na C. Malaki. Mga bata, ang ating komunidad ay may iba't ibang hugis at laki. May mga lugar na malawak at may mga daanang makitid o makipot. Sa araling ito, matututuhan natin tukuyin ang hugis ng mga lugar at ilarawan ang kanilang sukat o lawak. Basahin natin. Ang komunidad ni Rosa. Si Rosa ay nakatira sa isang masayang komunidad. Isang araw, napansin niya ang hugis ng mga lugar sa kanilang
paligid. Ang kanilang bahay ay parisukat at maliit lamang. Ang paaralan ay parihaba at mas malaki. Ang parke naman ay bilog at malawak kung saan siya naglalaro. Habang naglalakad, dumaan siya sa isang makitid at mahabang eskenita. Napansin niya na kahit iba-iba ang hugis at sukat ng mga lugar, lahat ito ay mahalagang bahagi ng kanilang komunidad. Sino ang tauhan sa kwento? Ano ang hugis ng kanilang bahay? Ano ang hugis ng parke? Paano inilalarawan ang eskenita? Ano ang natutunan ni Rosa? Thumbs up o thumbs down? Mag-thumbs up kung ang pahayag ay wasto at thumbs down kung hindi. May hugis ang mga lugar sa komunidad. Ang makitid ay maluwag. Ang parke ay maaaring malawak. Pare-pareho ang laki ng lugar. Nakakatulong ang hugis sa paglalarawan. Ang komunidad ay binubuo ng mga lugar na may iba't ibang hugis at sukat. Sa pamamagitan ng paggamit ng tamang salita at pagkilala sa hugis, mas mailalarawan natin ng malinaw ang ating kapaligiran. Gawin natin. Iguhit ang iyong komunidad gamit ang iba't ibang hugis. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!